Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. So dito muna tayo sa ating mga topics. Balikan nga natin siguro mga kababayan yung impeachment ni Sara Duterte. Pag-usapan natin yung witness na si ang pangalan nito, CPA lawyer. Mga kababayan pala itong si Attorney Roderick Wamil. Siya yung present mga kababayan na witness ng prosecution sa Article 1 ng impeachment ni case ni Sara Duterte, yung sa confidential funds. Siya yung COA auditor mga kababayan. So sa gitna po mga kababayan ng mga maruruming maniobra, technicalities at pagtatanggol ng mga makapangyarihang mambabatas, yung mga defense senators. Yung defense team ni Sara, 16, dagdagan pa ng 8 mga defense senators. O ilan na, 24 na sila. Isang matapat at napakahusay mga kababayan na lingkod bayan ang tumayo para sa katotohanan. Ito pong si COA Auditor, Attorney Roderick Wamil. So gamit mga kababayan yung kanyang mahigit 11 years mga kababayan na karanasan, malalim na karanasan bilang auditor, matibay na prinsipyo at hindi matitinag na audit at legal experience mga kababayan. Binuwag ni Attorney Roderick Wamil na isang CPA lawyer na nagtapos sa nagtapos ng Bachelor of Science in Accountancy sa Central Luzon State University. At saka nakakuha ng kanyang Juris Doctor degree, di ba? Sa Arellano University School of Law. Ang barikada ng palusot sa Senado. So bilang dating State Auditor sa Intelligence and Confidential Funds Audit Office o ICFAO, at saka kasalukuyang audit team leader, attorney for Commission on Audit, tinabla mga kababayan at hinarap niya ang mga makapangyarihang opisyal, itong mga defense senators. So napatunayan ni Attorney Roderick Wamil ng bawat sentimo ng bayan ay may pananagutan mga kababayan. Di ba? At walang sino mang opisyal, gaano man ka-impluensya, ang pwedeng magtago sa likod ng mga peking resibo at saka sa mga bulok na depensa kapag ang batas na ang bumangga. So, giba sila ngayon mga kababayan kay Wamil. Ngayon, unahin natin yung pagtatanong, panggigisa, mga kababayan, kay Attorney Wamil ni Defense Senator Alan Peter Cayetano na hindi lang unusual kundi illegal, irregular, and improper, mga kababayan. Yung mga ginawa ni Sara Duterte sa paggagamit po ng pagasta ng kanyang confidential funds. So ang issue po, sinubukan ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na bawasan ang bigat ng kasalanan sa pamamagitan ng pag-question kung kailan nagiging krimen ang isang simpleng error o pagkakamali sa dokumentasyon. Sabi po ni Alan, partikular na ang pagbili daw ng mga gamot gamit ang confidential funds na walang opisyal na resibo. Iginit mga kababayan ni Cayetano na hindi porket iba o kakaiba ang transaksyon ay krimen na daw agad ito. Kita niya mga linyahan ng depensa ni Cayetano na dapat hindi niya yung ginagawa. Sabi ni Cayetano, my point is, just because it's unusual niya, it does not mean it's illegal or whatever. Tama po ba? Sabi ni Cayetano. At what line
Does it cross between nagkamali lang yung isang public official sa pag-liquidate, in what point is it criminal? Ngayon, mga kababayan, dito tayo sa resibo. Ang resibo at mismong sagot ni Attorney Wamil kay Cayetano. Hindi nagpatinag po, mga kababayan, itong si Wamil sa matinding pagigisa ng senador. Dinala niya ang kanyang talas bilang isang CPA lawyer at binalikan ang depensang ito gamit ang mismong definisyon ng batas. Magaling po si Wamil. So, ito yung mismong sagot ni Atty. Wamil, mga kababayan. Nilinaw niya sa Senado na nag-issue, mga kababayan, yung COA ng Notice of Suspension at Disallowance dahil kapag ang isang disbursement niya o pagasta ay walang sapat na lehitimong dokumento, ang transaksyon ay lumalabas na illegal, irregular o improper. Lalong nadurog siya, no? Si Sarah, kapag tatanong niya. Gusto niyang iligtas si Sarah, mga kababayan, lalo na nadiin. Di ba? Tinawag na illegal, irregular o improper. Ngayon, ang kanyang dagdag na paliwanag, mga kababayan, sa batas, under the relevant circular niya, failure to properly liquidate confidential funds gives rise to a prima facie presumption of misuse or misappropriation. O, di ba? Basag si Alan. Basag si Alan, nadiin si Sarah, mga kababayan. So, ibinagsak ni Atty. Wamil ang pinakang resibo. Sa loob ng mahigit na isang dekada niya sa serbisyo, mga kababayan, ngayon lang siya nakakita ng confidential fund na ipinambili ng mga gamot para gawing reward o pabuya sa mga informants. Di ba? Nang walang official receipt o sales invoice man lamang mula sa mga totoong butika. Wala talaga. Zero. Zero OR. Ang ginawa lang, mga kababayan, ni Sara Duterte, nag-issue ng acknowledgement receipts. Binirmahan, isang kapirasong papel. Bilang justification ng paggastos, mga kababayan. Tapos yung mga beneficiaries, puro mga chichiriya. So, ang tanging sinumiti ay mga acknowledgement receipts po na may mga peking pangalan pa, tulad ni Mary Grace Piatos. So, ipinaliwanag po ni Atty. Wamil na sa ilalim po ng Presidential Decree, number 1445 at saka Joint Circular number 2015-01, ang pagkabigo na mag-produce ng tamang liquidation na niya ay nagpapakita ng prima facie presumption na ang pondo ay nagamit sa personal na kapakinabangan o na misappropriate. Sa madaling sabi, na bulsa, personal na gamit. Yan ang yung ibig sabihin niya. Supalpal, mga kababayan, si Alan. Ngayon, dito tayo sa CPA lawyer na si Roderick Wamil versus ang defense, yung defense lawyer na. Yung una, defense senator, si Alan. Ngayon, yung defense lawyer na si Michael Poa. Dito na-expose, mga kababayan, yung paglalabi. Ang issue po, ang pagtatangka, mga kababayan, ni dating DepEd Undersecretary at saka spokesperson, Attorney Michael Poa, narangi ng opisyal na investigasyon ng COA para sa confidential funds na booking po. Ngayon, na nangyari tuloy yung pagsisiwalat ni Attorney Wamil, binunyag po nito sa Senado ang isang sikretong pulong noong September 2023. Lalong nadiin po. Napasama lalo. Hindi na sana sila nagtanong.
Nagtanong pa. Una si Alan, ngayon si Pua, kino-cross-examine niya. So doon ay nakiusap at naglabi daw itong si Attorney Michael Pua, kasama ang iba pang opisyal na huwag maglabas ng opisyal na audit observation memorandum o AOM. O di ba, Booking? Nais nilang daanin na lang ito raw sa isang malambot at informal na audit query para itago ang irregularidad sa publiko. Sabi ko sa inyo. So, ano yung naging hatol, mga kababayan ng auditor? Hindi nagpasuhol at hindi natakot po itong si Attorney Wamil sa pressure ng mga matataas na opisyal. Nanindigan siya sa kanyang tungkulin bilang isang tagapagtanggol ng kaba ng bayan. Congratulations po. Hindi po nagpasindak itong sa mga Duterte, kay Sara Duterte, itong si Attorney Wamil. Lumabas sa kanyang pagsusuri, mga kababayan, na walang naipakitang aktual na operational outputs o hard documents itong DepEd at saka yung dumakas yung ulan, yung Office of the Vice President, OVP, na nagpapatunay na nagamit ang pondo sa surveillance po. Kaya nanatili itong questionable at illegal. Ngayon, lumabas, mga kababayan, sa kanyang pagsusuri na walang naipakitang aktual na operational outputs o mga hard documents yung DepEd saka yung Office of the Vice President na nagpapatunay po na nagamit ang pondo sa surveillance. Kaya nanatili itong questionable at saka illegal. O di ba? Ngayon dito tayo sa pagtatanong naman kay Attorney Wamil ng another senator, defense senator na si Amy Marcos. Ngayon, yung issue po dito, yung sinasabing ultimate accountability. So, sino dapat ang managot dito sa paggamit ng confidential funds? So, ang issue, sinubukan, mga kababayan, ni Amy Marcos na iligtas ang pinuno ng ahensya, si Sara, sa pamamagitan ng pagigiit ng Special Disbursement Officer o yung SDO o ang maliliit na kawani lamang ang may legal na pananagutan daw sa liquidation at hindi ang mismong nakakataas na pinuno. Gustong iligtas si Sara. So ang matapang na sagot, mga kababayan, ni Attorney Wamil, walang takot po na tiningnan ni Attorney Wamil sa mata si Senator Amy Marcos at binitawan ang makasaysayang linya. That is not entirely correct, Your Honor. Ang batas, mga kababayan, ng COA DBM Joint Circular Number 2015-01. Dito lininaw, mga kababayan, ng abogadong state auditor ni Attorney Wamil na sa ilalim niya ng batas, hindi pwedeng magugas kamay ang sino mang head of the agency. O di ba? Lalong nadiin si Sara sa pagtatanong ni Amy Marcos, pinahamak patuloy ni Amy Marcos. Kasi nagtanong siya ng tanong, mga kababayan. So nalinaw na may accountability talaga si Sara. Ang head of the agency niya ang may ultimate accountability dahil sila ang nag-aproba sa cash advance, correct. Sila niya ang may obligasyong mag-monitor, correct. At ang kanilang pirma ang nagpapatunay na kontrolado nila ang pondo, correct. O ano ka ngayon, Amy? Di ba pinahamak mo si Sara lalo? Pinatanayan, mga kababayan, ni Attorney Wamil ng SDO ay kamay lamang, ngunit ang pinuno, ang utak, mga kababayan, ay si Sara. Ngayon, sa usapin ng accountability, wag nating daanin, mga kababayan, sa drama at sa palakasan dapat. Di ba? Wag nating daanin po
lalo na sa pambubudol. Ang usapin ng pundo ng bayan, ang batas po ay malinaw. At si Attorney Wamil, CPA, lawyer ang patunay ng ebidensya ay hindi po nagsisinungaling talaga. So una, sa tapatang Attorney Wamil at saka ni Alan Peter Cayetano, isang malaking sampal sa batas ang argumentong ibaba ang antas ng kaso bilang isang simpleng error. Simpleng error lang daw sa dokumento, mga kababayan, sabi ni Cayetano. Nilinaw ni Attorney Wamil ng kawalan ng official receipt at ang paggamit ng mga acknowledgement receipts na may mga multong pangalan tulad ni Mary Grace Piatos ay automatic laban sa batas ng auditing. Kung walang lehitimong resibo mula, mga kababayan, sa mga butika, ang batas mismo ang nagsasabing may naganap na krimen ng paglustay. Yan yung lininaw, mga kababayan, ni Attorney Wamil. So kung walang lehitimong resibo mula sa mga butika, ang batas mismo ang nilabag ni Sara Duterte. Dahil kay Attorney Wamil, hindi technicality ang dapat manaig kundi ang mismong batas ng Republika. Pangalawa, hindi inayaan, mga kababayan, ni Attorney Wamil na gawing mangmang ng kampo ni POA ang publiko. Sa batas ng auditing, what is not written is not done. So kung walang operational outputs at walang hard documents na naipakita para sa surveillance, ibig sabihin walang surveillance na nangyari. Tama po. So ang pondong inilaan para sa proteksyon ng mga kabataan ay naglaho na parang bula, mga kababayan. At ang pagtatangka ni POA na makiusap ng palihim ay patunay na alam nilang maitinatago silang dumi. Tama ba? Pangatlong punto, at ang pinaka gumuhong argumento, mga kababayan, ang desperadong tangka ni Senator Amy Marcos na iligtas ang nakakataas na pinuno sa pamamagitan ng pag-itsa ng kasalanan sa mga maliliit na kawani o ng SDO. Binura ito ng legal na kaalaman, mga kababayan, ni Attorney Wamil gamit ang COA DBM Joint Circular Number 2015-01. Hindi pwedeng ang credit at kapangyarihan ay nasa itaas, mga kababayan. Pero kapag may nakitang nakawan at anomalya, ay isasakripisyo ang mga maliliit na empleyado. Yan ang gustong mangyari po ni Amy Marcos. Gustong ilaglag si Fajarda at saka si Acosta. Gusto nilang ilaglag para maisalba si Sara Duterte sa pananagutan. Di ba, mga kababayan? So kini-question natin ngayon ang integrity ng mga senador na lantaran ang pagpanig, mga kababayan, sa mali. Sila ba ay hinalal para maging mga abogado ng mga tiwali o para maging tagapagtanggol ng interes ng ating mga mamamayang Filipino? So yun ang ating tanong. Ang kanilang pagtatanggol, mga kababayan, sa mga maling proseso at tahasang kasinungalingan ay nagpapakita lamang ng kanilang kabulukan. Ngunit sa gitna ng pagtatakip sa mga pagkakamali, lumilitaw ang isang tapat. Lumitaw po ang isang tapat na kawani ng ating gobyerno, isang CPA lawyer na si Attorney Roderick Wamil. Pinadapa at pinihit niya ang katotohanan pabor sa taong bayan, mga kababayan. So sa harap ng isang tapat na abogado at auditor, ang kapangyarihan ay yumuyukod sa katotohanan po. So ang kapangyarihan at impluwensya, mga kababayan, ay may hangganan. Pero ang batas at resibo ng mga tapat na empleyado ng pamahalaan na kagaya po ni Attorney Roderick Wamil ay walang sinuman, 'man, ang makakatakas. Kaya mabuhay ka, Attorney Roderick Wamil. At sa mga kababayan natin na nasa ibang bansa, mga kababayan, na nagtatrabaho sa
Attorney Roderick Quamil. Sana dumami pa ang lahi mo at dumami pa yung kagaya mo sa ating gobyerno. Okay po? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.